Guys, ito rin yung, video namin nung nagka-Biang Tunnel kami. 'Yan, nung February 22, Sunday. So, ang cameraman ko sa araw na 'yan si Idol Ramonito Redoma. Siya yung, former kong, all-men relay na runner. Yung sa'kin kasi naka-bike ako 'no, siya yung runner. Ngayon, full, duathlete na siya. 'Yan, so shoutout kay Ramonito Redoma, 'yan, sa pagkuha ng video. 'Yan, naka-install dun sa kanyang cockpit. 'Yan, so 'yan yung nasa ano na kami, nasa 'yan, Padanghari na kami. 'Yan, papuntang Kaybiang Tunnel. So ang, ruta namin 'yan sa Danghari, tapos sa Arnaldo Highway, Governors Drive papuntang Naik, then sa Maragondon, Ternate at Kaybiang Tunnel. 'Yan, nag-bunny hop pa. 'Yan, so sa wakas 'no, nakagawa ako ng paraan para maisingit ko yung long ride ko. Yun nga lang, may time limit pa rin ako. Dapat tanghali nasa bahay na ako dahil sa may gagawin pa ako, may dadalan pa kami ng asawa ko ng 6:00 ng gabi. Yan, so yan, nagsisimula na ako ng E-route position. Yan, so ito yung first long ride ko ngayong 2026. Sana may susunod pa kasi last year, one and only ang long ride ko nung time na yun, nung Holy Week na ano yun eh, Biyernes Santo sa Kaliraya dati, fat bike ang gamit ko. Hindi na naulit kasi wala akong matinong schedule. So, sana sana siguro every Sunday o every other Sunday makadiskarte ako ng long ride vlog. Yan, yun nga, para makapag-video tayo, no? Yan, pag long ride kasi may mga nagre-request eh. Yan, so yung video na yan, nasa ano na kami, papunta na kami ng pa-entrance ng Pag-asa pero didiretso kami niyan papuntang Arnaldo Highway. Yan, so nakita natin na medyo madidelay na didelay tayo. May mga sasakyan sa harap kasi may ginagawa yung Maynilad, medyo masikip ang kalsada. Yan. Yan guys, no, nakalagpas na kami ng Vermosa. Then papunta na kami dun sa flyover. Then papunta na kami sa Open Canal, then dun sa Arnaldo Highway. Yan. So, ang uli ko palang Kaybiang Tunnel, yan, may vlog din ako nung time na yon. Meron akong motorcycle escort and cameraman. Nung ano pa, mga October, mga second week of October 2023. So mahigit dalawat kalahating taon na pala ang huli ko, last na Kaybiang Tunnel ride ko. Ang oras ko noon was 2 hours and 22 minutes ang elapsed time. Yan, elapsed time yun, no? So I have no idea kung kung mabibit ko yung record na yun, no? Kasi naaksidente ako after noon. Yan, tapos puro Vermosa lang ako. Ayan, pa na kami sa flyover, no? Yan, paakyat na. Yun nga, no, I have no idea kung maibibit ko yung record ko. Kasi nga, wala rin akong masyadong ensayo sa paglo-long ride. Doon lagi ako sa Vermosa. Yan, so nakita niyo na umahon ako doon dyan sa flyover. Chill-chill lang, tamang pacing lang. So pagdating kasi sa long ride, ano lang yan, mga zone 3 lang yan. Ang effort na ginagawa ko para tumagal, no? Yan. Kasi ang ang last na Kaybiang Tunnel ride ko, ang hinto ko lang, nagwiwi lang ako bago umakyat papuntang Puerto Osol, no? Yan. So diyan sa araw na yan, ang target ko sana walang hinto. So tingnan natin kung kakayanin, no? Yan. Pero kasi yung dati kong practical, yung nauna, ano yun, naka 27.5 by 2.2. Yan, yung ginagamit ko ngayon, 700 by 47 CO, naging 48 na. Yan, so natapos na yung malapad na kalsada. Yan, lubak-lubak na. Ganun pa rin pala, no? Lubak-lubak din. Nakala ko medyo nagbago na eh. Medyo meron pa rin pala mga under construction na kalsada. Yan, so medyo na-delay ulit kami. May mabagal na tricycle. So nakita natin na medyo may pinagkaiba na, no? Medyo ano na, medyo na-improve na. Kasi ang alam ko, iwa-widen lahat 'yan eh, yung kalsada na 'yan. Ayan yan, continue tayo. Yan, maalikabok. Parang gravel, no? Pero mukhang nag-improve na yan. Yan, meron tayong nakita na doon sa kanan side ng kalsada, no? Mukhang nilalagyan na ng semento. Yan, yung portion na yun, may semento na, no? So, siguro mga ilang buwan, mas mai-improve pa yung lugar na yan. Papuntang Arnaldo Highway.
Yan. So, sa ngayon, ganyan pa. Yan, may gravel na. Yun, yan, nano si Ramonito, no? Kasi ang gamit niya, road bike eh. Kaya medyo maingat siya dun sa mga ganong klaseng part ng kalsada. Yan, yan. Kaya hinabol ako konti. Yan, sabay ulit kami. Yan, may basa. Yan, babagal ako sa may basa kasi walang tapalodo yung bike ko. Yan, di naman umulan, no? Yan, so, yan, nung balik kami sa pacing, yan, meron kaming naabutan na grupo. Grupo yan nila Kuya Ray, ni Kuya Leonardo Navarez. Yan, sa Race Bike Shop. Yan, shoutout sa kanila. Yan, marami sila, no? Group ride. Yan, si Kuya, yun, binike ko doon naka, ano, ayan sila, ayan si Kuya Ray, nandyan. So, papunta rin daw, alam ko na gano'n sila eh, nagbiyahe sila ng Kaibyang Loop sila. Mas mahaba yung tinravel nila kasi kaming dalawa ni Ramonito, ano lang, sa Kaibyang lang, tapos babalik na kami. Yan, so yan, si Kuya Jun, yung mekaniko, ang mekaniko ng Race Bike Shop, yan. Yan, nagbatiyan kami. Yan, malagravel ulit, no? Yan, konting tiis lang kasi mga ilang buwan, gaganda at gaganda na rin dyan sa lugar na yan. Yan, ito yung, ano, ito yung hindi ko naabutan before, no 2023. Yan, buo na pala yung tulay na yan. Yan yung flyover na yan. Yan, so tamang chill lang. Yan, ito na yung magandang nangyari dito sa lugar na to. Yan, may flyover na, no? Yan, zone 3 lang. Pag ganyan kasing long distance ride, hindi ko ano eh, hindi pwedeng gawin yung mga ginagawa ng pangkrit, no? Lalo na kapag katulad ko na hindi naman ako nagda-drafting. Kasi si Ramonito, since na-cameraman siya, dyan lang siya sa likuran. Yan, so yan, pababa na kami ng flyover. Ito na yung magandang part ng kalsada, no? Nag-improve na rin yung Imus, no? Kasi alam ko Imus pa rin to eh. Pero malapit na to sa boundary ng General Trias. Na sobrang luwag ng kalsada. Ayan, back to Iro position. Yan o, habang nagpe-pacing ako, yan yung speedometer, no? Sa upper left corner ng screen. So, I would like to apologize dun sa screen. Kasi dapat hindi ganyan yung nakita ninyo, no? Kasi dapat naka-landscape 'yan. Pero kasi ewan ko lang kung anong nangyari sa camera, no? Nung pinindot kasi ni Ramonito yung play button, tama naman yung position ng camera. Yan, nakita niyo na naka-landscape. So, ginawa ko lang ng paraan para hindi masyado lumit yung view, no? Kahit papaano. Yan, so nagkaroon ng problema yung camera. Yan, so yung may makita na kayo ng metrics dito. Meron dyan na ascent, altitude, distance, elevation gain at saka yung oras, yung date, no? Tsaka yung oras. Yan, meron na pala McDo dyan, no? Hindi ko napansin yung McDo dyan sa kanan na yan. Parang wala ang McDo dati dyan, eh. So, kasi nga, matagal na kasi ako di nakakadaan dito sa part nito ng ano eh. Ang alam ko, Daang Hari na rin tong pangalan ng kalsada na to, hindi na open canal eh. Dati kasi open canal. Kasi nung dumadaan ako diyan several years ago, yan masikip pa kasi diyan dati. Then yun nga ngayon, ang laki ng pinagbago. Yan na yung boundary ng General Trias. Yan, nasa General Trias na kami. So, malapad na malapad, no? So, diyan kami bumawi, no? Na medyo mabilis-bilis na pacing kahit papaano. Kasi yung naunang part kasi medyo malubak eh. So, tingnan natin kung hanggang saan yung lapad ng kalsada na to, no? Yan guys, no? Ayan, yan na yung dulo, no? Kikipot na ulit yan. Pero ang plano dyan talaga, palalaparin pa yan. Sa ngayon, wala pa, no? Hanggang dyan lang muna yung sa part na yun, yung road widening nila. Pero yan, alam ko malapit na yan sa Arnaldo Highway. Kasi noong October 2023, hindi pa ganyan kalapad yung portion na yan. Medyo makipot pa, tsaka may nadaanan pa akong off-road nasirang kalsada bago kumaliwa para, I'm sorry. Bago ako kumaliwa, papuntang Governor's Drive, yan, sumikip na yung kalsada. Yan, yung nakita nyo makipot, yan yung original na kalsada na binabaybay namin several years ago, no? Yan, so,
Papalapit na kami dun sa Arnaldo Highway. Sana tama yung ano, no? Sabi ko yung pangalan ng highway na yun. Arnaldo Highway. Yan, malapit na kami sa intersection. Yan, yung pakaliwa na yun, medyo false flat na yan eh. Medyo paahon na dyan. Yan, yan yung ano yata ito, Barangay Hall. Yan, so papunta na kami ng Governor's Drive. Yan guys, no, malapit na matapos yung pagbabaybay namin sa along Arnaldo Highway. So, dyan sa Arnaldo Highway na yan, mostly uphill. Yan, may konting recovery. So, mas lamang yung ahon, no? Yan, then, yun nga, malapit na kami dun sa Governor's Drive. So, kakanan kami shortly. Yan, so, medyo maganda-ganda na yung kalsada sa portion na yan, no? Yan, so, yan. Sisinga ako dyan. Kasi, isa pa sa problema ko, meron kasi ako sinusitis. Medyo piniplema yung ano ko, yung sinus ko eh. Kaya napapasinga madalas ako, no. Yan, kumana na kami. Sa Governor's Drive. Yan, papunta kami ng Naik. Ano pala? Mauna muna yung 13 Martires bago yung Naik. Yan, diyan sa portion na yan ng Governor's Drive. Maraming rolling dyan. Ahon lusong, ahon lusong. Then, bago boundary ng Naik, doon na majority na mabilis yung pacing kasi doon force flat na lamang ang lusong. Yan, so nakita niyo na yung tamang ano no, diyan sa clip na yan. Yan yung tamang view na dapat niyo makita, hindi katulad kanina kasi ngayon yan diyan sa portion na video na yan naka-landscape na. Kanina kasi naka-portrait. Yan, so yan makikita niyo pa rin yung yung mga metrics. Galing yan sa ano yan eh, sa GPS ko doon sa Magin. Yan, sa Magin na cyclocomputer ko na ginagamit ngayon, no. Yan, so nakita nyo na hindi, although na yan, yung kalsada na yan, makinis talaga, no. Makinis sa makinis, pero hindi pa rin ako makapag-aero position kasi may mga obstacles na dinadaanan. Pero kapag ano dyan, kapag medyo maluwag-luwag na, konti sasakyan, doon na rin ako makapag-aero. Pero okay na rin yan kasi nakikisama ngayon yung hangin. Yung sa time na yan, ay hindi pa mahangin yung oras na yan. Yan, so kaya nakita niyo na hindi pa ako masyado nag-aero position. Nag-aero position na lang ako kapag alam kong safe na yan. No? Yan, diyan ako nag-aero position. So malapit na kami dun sa intersection. Kasi dun sa intersection na yon, may pakaliwa dyan ng papuntang Amadeo. Yan, yan kasi kami, dediretso kami. Yan guys, no, nasa ano na kami sa may intersection. So swerte namin hindi pa nag-ooperate yung mga traffic lights. So dire-diretso lang kami yan. Kadalasan kasi diyan dati nung dumadaan kami papuntang Amadeo tsaka Kaibiyang dati, nag-ooperate yan. Usually kasi kapag minalas ka, maabutan ka ng sobrang tagal na red light kasi ang alam ko mahigit 100 seconds yung nakalagay diyan eh pag na red light diyan eh. Pero nung time na yan, ng araw na yan, swerte. Hindi operational yung traffic light kaya yun, hindi kami na traffic. Tuloy-tuloy yung ride namin, no. So pa-approach na kami diyan sa 13 Martires. So nakikita ninyo na swabing-swabe pa rin yung kalsada. Yung makinis na makinis. Yeah guys, no, malapit na kami sa town proper ng 13 Martires. Yan, makinis pa rin ang kalsada, no. Bukod lang doon sa dinaanan namin tulay. Yan yung Walter Mart ng 13 Martires. Yan, swerte pa rin kami dahil hindi pa rin operational yung traffic light. Nagbi-blink lang ng orange yata ito, dilaw. Yan, hindi gumagana yung hindi gumagana yung red tsaka green. So, yan, tuloy-tuloy kami ng pacing. Hindi kami na traffic, medyo sinuwerte kami nung tempo na yan no. Tuloy-tuloy yung pacing namin. So far, wala pa kaming stopover. Kasi ang distance pa lang naka-cover namin, 27.7 kilometers pa lang. So, short distance pa rin yan para sa amin, no? Yan binabaybay na natin yung bayan ng 13 Martires at yung mga intersection dyan, yung mga traffic light, hindi pa rin operational. So swerte pa kami.
Yan yung public market ng Trece Martires. Medyo natatraffic kami ng konti. Kasi nga, bayan mismo yan. Maraming namamalengke. Pero hindi pa rin gumagana yung traffic light, no? Nagbi-blinking lang na kulay orange. So, although na medyo bumagal kami, hindi naman kami napahinto. Yan, so, konting delay lang. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ride namin ni Idol Ramonito Redoma na aking cameraman. Yan, lusong na naman yan. Tuloy-tuloy pa rin yung ahon lusong sa part na yan. Then, malapit na kami dun sa false flat papuntang Naik. Yan guys, no, nandito na kami sa portion na yan to yung part na mabilis, no. Mag-pacing kasi nga false flat to na medyo lamang ang lusong. So nakita niyo yung gradient na -2. Pag sinabing -2, eh ano yan, lusong yan. Yan. So, meron ding ano yan, nagsisiro, nagwa 1, pero majority dyan, mga negative, ang gradient niya katulad yan, balik sa -1, tapos 0. Pag sinabing 0, flat yan. Pero pag nag-1, ibig sabihin lusong. Pag nag-1 naman, yung positive, ibig sabihin, medyo papahon yung gradient. So nakita nyo na naka-1, no? Yan, 0, yan, naglalaro sa 40, no? 39, 40, 41, ganyan. Ganyan yung mga pacing sa portion na yan. Although na mabilis dyan, kaso nga lang, hindi 100% asfalto dyan. Meron na medyo magaspang na semento. Yung dinadaanan namin sa portion na yan ng Governor's Drive, papuntang Naik, no? Yan, yung dinadaanan namin dyan, naka-asfalto na. Pero maya-maya, mag-ano rin dyan, magsisemento ulit. So, hindi kompleto yung layout ng asphalt dyan. Pero okay na rin, since na sa lugar na yan, yan, nakita-kita natin na halos walang dumadaan, no? Konti lang ang dumadaan kasi dyan sa portion na yan, Kaya, yan yung pinili kong ruta. Yung part ng Governor's Drive papuntang Naik dahil nga yan, tuloy-tuloy kasi yung biyahe. Hindi katulad dun sa kabilang ruta na sa may Tansa. Yan, yung sa Tansa papuntang Naik, doon ang maraming sasakyan. Nandun ang maraming interruption, maraming pahinto-hinto. So, doon sa Tansa part na papuntang Naik, siguradong babaksak yung namin doon, yung average speed dahil nga congested yung area na yun. Dito, sa part na to mula Trece Martires, na papuntang Naik, yan, kita-kita natin na tuloy ang pacing. Yan, so hindi ko pa nakikita yung arko ng arko ng Naik. Yan na pala yung arko ng Naik. Yan yung arko ng Naik, no, pagkaalam ko. Yan, yun nga, Naik, Cavite. So, asfalto, maya-maya, magsisemento ulit yan. Yung dinadaanan namin. Yan guys, no, malapit na namin matapos ang kabahan nitong part ng Governor's Drive. So, malapit na kaming kumaliwa papuntang Maragondon, Cavite. Yan, sumisignal na ako, no? Kasi nga, kakaliwa na kami. So, nakita nyo na naka-time trial helmet ako. Hindi ko nagamit yung aking Aero Road kasi nasira yung visor. Kaya napilitan akong gumamit ng helmet na yan. So, medyo nakatulong din yung helmet na yan sa pag-pacing kasi nga, more aero. Kaso nga lang, medyo drawback yan sa ahon mamaya. Papuntang kay Biang, no? Yan, kakaliwa na kami. Yan, alam ko matagal na yung shakies na yan, Yan, so, papunta na kami dyan sa Maragondon at papunta na rin kami sa Ternate, Cavite. Yan guys, no, papasok na kami sa bayan ng Ternate. Yan yung arko ng Ternate. Yan, so, malapit na kami dun sa Paahon. Yan, Paahon na papuntang Puerto Azul. So, medyo ma-i-interrupt lang kami ng saglit dahil dadaan kasi kami sa public market ng Ternate. Yan, nandito na kami sa Wet and Dry Market, yung public market ng Ternate.
Yan, matao kasi nga linggo ngayon. Since na walang pasok, yan, maraming pupunta diyan. So medyo na-delay kami ng konti. Okay lang naman yan kasi diyan sa portion na yan, yan yung portion na kung saan ako medyo magpapahinga ng konti. I mean, yung pumapadyak pa rin pero nasa mababang intensity lang para pang preparation dun sa pag-ahon namin papuntang kay Biang. Yan, so balik ako ulit sa hero position. Yan, magpe-pacing lang ako niyan ng mga 30, 31 o yan, mas mababa pa, no? Sakto lang. Then, napag-isip-isip ko dyan na kailangan naming mag-jingle. Doon din sa spot na pinag-jinglean ko before na umahon doon sa papuntang Puerto Azul. Yan guys, no? Yan, uminto muna kami saglit. Hindi ko na rin kasi talaga kinaya. Kailangan ko na rin jumingle. Yan. Sinabi ko dyan na check ko din kasi yung battery life ng DJI Action 5 ko. Yan, nakamount dun sa cockpit niya. Yan. Maganda na rin yung nag-jingle kami, no? Para kahit papaano makalus kami ng ilang grams. O ML pala kasi nga ihiyan eh. Yan, jingle-jingle kami. Saglit lang yan. Then, yun nga, check ko yung battery life ng Action 5. Dahil mahaba yung mga clips na ginawa namin dyan dahil sa yung Garmin Verb na ginagamit ko dati sa La Union at saka dun sa Banahulop hindi na gumagana. Kasi yung nakikita nyo ngayon na sa ano yan sa dashware. Yan, so check na namin, okay naman yung battery. Magre-resume na kami. Yan, mag-start na kaming umahon. Yan guys, nag-resume na kami, 7:45 AM na. Ayan, nag-start yata kami mga lagpas alas 6, no? Yan, umahon na kami diyan sa papuntang Puerto Azul. Yan, yan hindi ko naabutan dati. Ngayon kasi meron ng concrete barrier sa gitna. Dati kasi wala yan. So, pagdating sa ahon na ganyan, hindi ko bibiglain yan. Magsisimula na muna ako sa slow steady pace. Yan, nakita natin yung gradient, no? Sabi dun sa Magin ko, sa Magin na aking cyclocomputer, yan, nagiging 12 o 13% ng gradient. Ang PC ko lang dyan, simula muna ako dyan sa G's, tapos bumababa na, naging 9. Yan, naglalaro sa 9-10 yan eh. 9 to 10 or 11 speed, yan, bumababa pa, no? Kasi, hinahanap ko pa yung gear. Hinahanap ko pa kasi yung gear na pupwede dyan sa paon na yan dahil, alam niyo naman, sinabi ko kanina, mahigit 2.5 taon na akong hindi nakakaahon dyan. Yan, ngayon, nung February 22 lang ulit, nung Sunday. And dati kasi, dun sa tactical ko dati, nung 2023, naka 3x kasi yun eh. Yan kasi naka 2x na. So, yun nga, pinapakiramdaman ko pa yung, kung ano yung gear na po pwede dyan, kapakapa muna. Then, nung nakuha ko na yung rhythm ko, ayan, tuloy-tuloy na sa pacing. So, mag-start muna ako ng slow, steady pace. Then, gradually, medyo aakyat lang yan ng konti. Yan, no? Pa-approach na tayo ng yung tinatawag nilang Mona Eatery sa may left side. Yan. So, marami na rin kasing mga kainan dyan, papuntang Kaibyang, no? Diyan pa nga lang sa papuntang Puerto Azul, marami na kaming nakitang mga restaurant dyan. So, steady pace lang pa rin ako kasi mga ilang ano lang naman yan, ilang meters pa lang yan simula kaming umahon, no. Then kasi meron diyan part na lulusong ng konti tapos papunta na ng Puerto Azul. Yan. So, yan steady lang yung pace kasi nga wala naman kaming food break, hindi naman kasi kami kumain, dire-diretso kami. Ang pahinga lang namin kanina yung pag-jingle lang. Ayan guys, no, may konting lusong, then pa Puerto Azul na kami. Yan, tumataas ulit yung gradient. Yan na yung Puerto Azul. Yan, hindi na kami magpapahinga diyan, dire-diretso na kami. Dire-diretso na kami yan papuntang Kaibyang Tunnel. Dati kasi nung mga bago-bago pa lang ako, nung mga first few years ako sa pagbabike, pag nagkakaibyang tunnel kami, humihinto pa kami dyan sa Puerto Azul, nagpapahinga, no? Pero, yun nga, simula nung 2023, tsaka yan, no, ngayon, tuloy-tuloy na kasi meron na akong hinihit na target.
kung ano yung oras na pinaka-shortest time possible na magagawa ko papunta dyan sa Kaibiyang Tunnel mula dun sa amin sa Molino dos Bacor, Cavite. Yan, medyo magaspang yung kalsada dyan ng konti. Mamaya, kikinis na rin yan. Yan, so pag umaahon kasi ako, medyo hinahaluan ko ng pagtayo kasi nga para hindi mano yung para mabawas-bawasan din yung medyo nararamdam na rin ako ng konting saddle sore at saka medyo relax din yung likod ko. Kasi pag nakaupo, medyo strain yan sa lower back kasi medyo persado, no? Yan, so medyo bumababa rin yung gradient at ang pacing ko niyan mga 12, steady lang yan. 12, 13, 14 yan eh. Yan yung pacing ko dyan, yan, asfalto na. Yan, asfalto na. So, konting-konting tiis na lang, 7:58 ng umaga. Time check. Yan guys, may recovery. Yan, lusong. Ang ibig sabihin niya na medyo malapit na kami dun sa junction. Dun sa papuntang kay Biang. Kasi yung papuntang kay Biang, pakaliwa yun eh. Pakaliwa na ahon. Yung diretso naman kasi papuntang kay Labne. Naalala ko tuloy yung kay Labne. One and only kay Labne. Ride ko dati nung 2010 pa. Tagal na. Kasi nung 2010, wala pa yung papuntang kay Biang. Hindi pa nabubuo yung kalsada na yun eh. Yan, pasensya na dun sa kalog ng camera kasi naka-silicone mount lang yan. Sa susunod yung hard plastic mount na ilalagay ko. Buti na lang hindi masyado makalog kasi maganda yung stabilization ng aking DJI Action 5. Yan, so may konting ahon-ahon ng konti. Tapos lusong pa rin yan eh. Yan, nagsi 6% gradient kasi ahon yan eh. Then lulusong ulit yan. Lulusong tapos doon sa may malapit sa junction papuntang Kaibiyang Tunnel. Ayan na, palapit na kami doon sa junction, yung pakaliwa. Yan, kakaliwa na kami diyan. Kaliwa ng ahon yan eh. So may nangyari diyan. Yan nga, yan, mangyayari na. Ayun, nag-chain drop ako. Na-chain drop ako. Kasi galing yan sa big ring. Then ilalagay ko sana sa small ring. Kaso nga lang, lumagpas. Lumagpas na sa small ring yan. Buti na recover ko, no? Yan, na-recover ko na. Na ikagat ko na dun sa chain ring. So, medyo na-delay ako ng konti dyan. Siguro mga 3 to 5 seconds ang delay ko. Pero okay na rin kasi nakikita ko dun sa relo sa aking time dun sa biyahe ko, mukhang magiging mas mabilis yung biyahe ko. Yan, yung bago kaysa dun sa ride ko nung 2023 na October. So, ang time check natin is 8:19 a.m. Yan, so marami namimitik pala dyan, no? Kaso nga lang, hindi ko kilala yung mga namimitik dyan sa papuntang Kaibiyang eh. Mga alam ko lang dun sa Bermosa, no? So, tingnan natin yung altitude. Nasa 326 meters ang altitude na, no? Tapos yung total ascent nasa 678, 79 meters. Yan yata yung sa Strava na total elevation gain. So malapit na kami dun sa Palusong. Yan, kasi ang huling part ng papuntang Kaibiyang, yung steep downhill o steep descent. Yan, nasa ano na kami, nasa 61 kilometers na yung distance na covered namin. So malapit na kami dun sa total distance covered na mga almost 64 kilometers. Bali ano na lang pala, mga under 3 kilometers na lang yung ibabiyahin i-ride namin, no. Yan, lusong na. Yan, tumataas na yung gradient. Yan, tumataas na yung gradient. Yan, diyan nagkakaroon ng problema ng aking silicone mount. Diyan ko na experience yung magandang bankingan sa Continental Kotak Kurban tsaka dun sa magandang preno ko na Dior M6100. Kaso lang nakikita ninyo na may problema. Yan, yung kasama ko na si Ramonito Redoma ay naipit sa motor. Hindi siya nakano sa motor eh. Kasi yung sa akin kasi inovertake ko yung inovertake ko kasi yung mga motor doon sa harap. Yan yung sinasabi ko sa vlog ko previously na mas mabilis yung bankingan ko kaysa doon sa nakamotor. Yan, naiwan na siya.
Naiwan na siya kasi naipit siya doon sa motor eh. Hindi siya naka-overtake kasi delikado kasi overtake kasi diyan sa portion na yan eh. So, ano lang, safe lang, safe move lang ang ginagawa ni Ramonito. Yan, palayo na ako ng palayo. Yan guys, no, sad to say na yan, nawala na ako doon sa camera, no, di na ako nakikita kasi enjoy na enjoy ako doon sa ano eh, sa paglusong eh. Ganda kasi ng settings ng bisikleta ko, no. Yung gulong at saka yung preno. Yan, si Idol Ramonito kasi naipit siya sa motor eh. Kaya yun, nagkahiwalay kami. Kaya tinanggal ko na yung GPS metrics kasi yung GPS metrics galing yan doon sa cyclocomputer ko sa Majin. Yan. Ang gamit na cyclocomputer ni Idol Ramonito XOS. So medyo naging anticlimactic ang video natin dahil naipit siya doon sa mga grupo naka-peloton na motor pala. Yan. Yan, muntik na siya diyan. So puro minor siya diyan, no. Yan, yung mga yan nagparkingan pala sila sa kanan. Wala na ako, nandun na, malapit na ako doon sa finishing point. Yan. So yan yung mahabang lusong, no. Nag-max speed ako diyan ng mga lagpas 68 kilometers per hour kasi sa yung nangyari sa akin medyo na-interrupt ako doon sa S-curve bago magmahabang lusong dahil may mag-U-turn na motor. Yan. So malapit na siya doon sa Cabiang Tunnel at inaabangan ko na siya doon sa dulo kasi pumasok pa ako ng tunnel doon ako sa kabila eh. Kasi doon sa entrance ng tunnel masyado maraming tao. Ayan, papasok na siya ng tunnel. Malamang hinahanap pa niya ako, no? Kala niya nandyan ako eh. Hinahanap pa niya ako, no? Yan, wala ako dyan eh. Nandun ako sa kabila. Lagpas. So, yan. Yun ang inisip niya, no? Kaya dumiretso rin siya ng tunnel. Yan, yan yung loob ng Cabiang Tunnel. Di ko lang gets kung bakit maraming pupunta dyan. Kasi marami na ibang tunnel na magaling na nadadaanan, no. Sikat na sikat kasi talaga tong Cabiang Tunnel. Yan sa loob ng tunnel, hindi na kasi gumagana yung GPS niyan. Kasi na ng pader. Yan, so malapit na siya sa finishing point natin. Yan sa may checkpoint diyan sa Marines. Ayan, yan nakikita niya ako. Yan, inaabang ko na siya. Ayan. So, yan na yung Cabiang Tunnel ride namin. Puro ba yung camera? Wala. Ayan. Ito na kami, Cabiang. Ito yung oras ko. 2 hours, 12 minutes. 2 hours. Ingay! 2 hours, 12 minutes. Mas mabilis pa yata ngayon eh. Dati kasi may 2:20 eh. Ngayon, 2:12. Bakit kaya? Wala pa ko ensayo yan. Ayan, hanap muna kami ng kakainan. Ayan, ingay. Hey guys, nandito na kami na Cabiang Tunnel. Tapos na kami magmerienda. Ito lang merienda namin. I-reveal ko na kasi sino yung cameraman. Biglaan to pre, biglaan na lang. Di ko alam na available pala siya yan. Si Idol Ramonito Redoma. Sa mga bago lang, no, kasi maraming bago ngayon sa channel ko. Ito yung partner ko sa relay, siya yung runner. Parang ibig sabihin ng runner, parang sa snatcher. Parang taga-takbo mo. Ako bike kasi. Yan. Pero ito talaga, nakilala ko to 2010, 2009. Halimaw na halimaw to. Tawag ito, highwayman. Ngayon nilang taon ka na? 44. 44. 45 na ako sa December. Magpo-45 ko sa December. Mas matanda ka pala sa akin. Ako mag-44 sa Secret. Secret. Ang mga kalam niyo, mga matatagal na. Yan. Turning 45 lang ako to, mas matanda pa sa akin.
Ngayon, naglalaro ka pa sa Rising Sun. Isa, duwan doon. Duwatlon. Ngayon, individual na, no? Individual sa ano, meron kami Subic. Parang ito, Swan. parang ano lang niya to. Parang chill ride lang. Kasi next week may laro ka na, di ba? Parang condition lang yan kasi meron na siyang duwatlon next week. Saan yung venue? Sa Subic. Sa Subic? Saan kasama mo si Justin? Justin, si Marvin. Ayun. Team Racing Sun. Yan yung mga dati kong team sa Rising Sun ako kasi nag-quit na ako dahil focus ako sa hanap buhay tsaka sa YouTube. Sana all, nakakapaglaro pa. Miss ko na rin lumaro. Pero siyempre, may mga priorities tayo. Pero at least nakita ko rin din after kailan ba tayo huling nag-ride na sabay? Tagal na. Tagal na. Hindi ko na mabilang. Ilang taon na. Mga 2022 pa yata. Ito yung pinapapatag sa ahon nagtsatsaga lang na nasa likuran niya kasi cameraman siya eh. Pero kung ano yan, kung walang cameraman, matagal na ako iniwanan niya. O ayan, pauwi na kami. O shoutout ka na. Shoutout sa lahat. Ayun, shoutout pala sa Team Rising Sun kay kay Boss Leo, kay Kuya Ton, kay Justin yan. Si Justin naka isa 360 ganda ng camera. Oo. Ayun, kung may kasi nga may gusto mag long ride vlog daw ako. Ito na. At least kahit paano meron. Every nakaka-discarte na ako. Isingin, gawa ko lang ng paraan. Pag available ako, pwede. Pwede naman. Parita ko lang. Tawag lang. Parita ko lang yung mount kasi gumagano nakasilicon kasi. Yung huling clip namin, naka-portrait. Kita ko naman yung plane niya naka-landscape eh. Pero at least nakakuhanan yung ahon sa lusong dito sa papunta kay Biak. Pero yung mula Danghari hanggang Governor's Drive, meron na pa eh. Ayun, salamat pre. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matatuloy notified kayo guys. Maraming salamat sa inyo and right side ko sa inyo. Bye.